Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH 5 minutes ago. Bago-bago pa. Title: Ang dami ng impeachable offenses ni President Ferdinand Marcos Jr. So, kung ang dami ng offenses, edi pwede na siyang ma-impeach. Vice President Sara Duterte said that President Ferdinand Bongbong Marcos is undoubtedly, walang kaduda-duda, undoubtedly involved in the alleged insertions in the 2025 national budget, emphasizing that the best evidence of this is the President's signature on the General Appropriations Act. Duterte emphasized that the President has committed numerous, impeachable offenses, citing what she described as culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. She also criticized Marcos for allegedly refusing to undergo a pulburon test, describing this as another serious lapse in accountability. Ito na yung exact statement ng Vice Pangulo. Hindi ko na kailangang sabihin na kasali yung Pangulo dyan, yung mga insertion. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang perma? Ang ebidensya ng kanyang partisipasyon is yung perma niya sa GAA. Okay? So, salamat po, BP Inday Sara, at nagsasalita kayo. Paminsan-minsan na lang siyang nagsasalita ngayon eh. Kasi, I think sa ngayon correct me if I'm wrong, nandun pa rin ba siya sa The Hague, Netherlands? Yung huling statement niya na nabasa ko is yung umaasa siya na mayroong magandang desisyon na ilalabas ng ICC Appeals Chamber sa interim grant ng interim release ni PRRD. Ang pre-trial chamber nag-decide na hindi pwedeng bigyan ng interim release si PRRD. Ang defense team ni PRRD umapila sa appeals court ng ICC. Kung sa atin pa, meron tayong RTC, convicted ka, umapila ka sa Court of Appeals. Ganun yun. So, sinasabi ni BP Sara na baka may magandang good news. By Friday, abangan natin na Biyernes, November 28, alas 5:30 ng hapon, Philippine time. Sa The Hague time is 8:30 ata sa umaga. Live stream, ilalabas ng ICC Appeals Court ang kanilang desisyon. So, ituloy po natin ang pagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. Ganon din si Senator Bongo, may post akong nabasa na he's appealing to every Filipino na ipagpatuloy ang pagdarasal. Napakasakit, sabi niya, yung nangyari sa ating Tatay Digong na 80 years old na siya, nandun, napakalungkot ang buhay niya, nag-iisa siya doon. Mabuti na lang at yung pamilya, all-out support, ang pamilya, salinsinan sila sa pagbisita sa kanya. Okay, so, dito ngayon, klarong violations. Kaya lang, kahit klaro ang violation, kung ang mga kongresista, kasi it all depends on the House, yung impeachment na yan. Si BP Sara, napakaliit lang yung sinasabi nilang opensa niya, kaya lang natuloy pa rin ang kanyang impeachment.
Isang araw lang, February 5. Tama ba yun? 255 kaagad ang pumirma. Kaya naakyat ang impeachment complaint kay VP Sara sa Senado. Kaya lang, nalaman natin later on na may bayad pala. Nilahad ni Congressman Toby Chanco na, ayun, pinilit, perma, para matanggap yung pondo. According to Congressman Toby Chanco. So, inaabangan natin ngayon si ex-Congressman Saldico para patutuhanan niya ang sinabi ni Congressman Chanco na may malaking bayad yung perma na yun. Okay. Mabuti na lang, Merisi Gaba. Nagdesisyon ng Supreme Court, unconstitutional. Basura. Kaya, February 6 next year, abangan natin ang next impeachment laban kay VP Sara. Kasi, ang mga kongresista, marami pa rin ang sumusuporta kay PBBM. Kaya, kahit klaro, sabi niya, agree ako sa sinabi ni VP Sara na very clear na ang mga offenses ni PBBM, yung culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Sa aking pananaw lang, kaya lang, nag-attempt noon ang Duterte party list na sampahan siya ng kaso, hindi tinanggap. I don't know anong nangyari, yung sinasabi ni Congressman Barsaga na impeachment case na isasampa niya kung natuloy ba. So, kahit may sino ba? Ex-Congressman Jing Paras ata, yung grupo niya, na sinasabi na they are now ginagawa na yung proseso para masampahan ng impeachment complaint ang Pangulo sa Kamara. So, sana matuloy. Kaya lang, let's face reality. Nagsalita na si Congressman Ronald Puno. Karamihan ng mga kongresista sumusuporta pa rin kay Pangulong Marcos Jr. So, anong ibig sabihin yan? Any impeachment complaint na maisampa sa Kamara, it's bound to die. Katulad din noon yan, no? I think PGMA, Presidente. Ang daming mga impeachment complaint na naisampa kay PGMA. Kaya lang, walang nakaabot sa Senado kasi dyan pa lang sa Committee on Justice. Hindi nagpa-prosper. So, ito kung may magsampa ng impeachment laban kay Pangulong Marcos, they can do it. Pwede na. Baka nga hindi nila tanggapin eh. Kagaya yung ginawa ng Duterte Party List o anong resback. Di natanggal ang Duterte Youth Party List. Wala na kahit number 2 sa midterm election. More than 2 million votes binaliwala ng Comelec. Comelec. So, mabuti naman ang Pangulo sa kanyang press conference noong November 24 ata, inamin niya na wala nang katiwa-tiwala ang taong bayan sa pamahalaan. Inamin niya. At he's doing his best para maibalik yung tiwala. At sinasabi niya na yung nasampahan na ng kaso, na-issuean ng warrant of arrest, ang 7 nasa kustodiya na, later on makukulong na. Sabi niya, these are just small steps, hoping we'll continue and unti-unti mabawi natin ang tiwala ng taong bayan. Okay. Kung ang mga makukulong lang ay taga DPWH lang, mga malilit na isda, to me, hindi babalik ang aking tiwala. Babalik ang aking tiwala kung ang mga mambabatas, sample, Saldico, at yung mga kasama niya, alam nyo naman, yung boss niya, kung yun ang mga mahuli,
mapakulong, babalik na ang tiwala ko sa taong bayan. Babalik na ang tiwala ko sa administrasyong ito kung mapakulong nila ang mga mastermind sa nakawan.